Masayang araw mga ka-PL. Nakakatawang balita po itong ibibigay ko sa inyo mga kababayan. Breaking news pati ito mga kababayan. Parang napikon na yata itong si Auntie Claire dito sa mamamahayag ng Net25 mga kababayan na si Eden Santos. Itong madalas pong makasagutan ni Auntie Claire. Madalas pong bumubutata, sumusupalpal kay Auntie Claire mga kababayan. O eto, nagliham ang PCO mga kababayan sa tanggapan po ng Net25 para alisin na itong si Eden Santos. Siguro naman kilala niyo po si Eden Santos mga kababayan. Yung picture po na nakikita ninyo ngayon sa thumbnail. O ito ho ang balita, breaking news to mga kababayan Short video lang po ito at malapit na pong magsimula ang aming programa. Pati tuloy si Atty. Harry Roque hindi nakapagtimpi Sabi ni Atty. Harry Roque isa na naman panunupil. Tama nga naman. So ito breaking news, hindi ko na po ilalagay dyan, basahin ko na lang Reporter ng Net25 sa Malacanang pinatatanggal ng PCO. Sino daw nagpatanggal? Ang taga PCO, walang iba dyan mga kababayan kundi baka si Auntie Claire no? Sila po yung madalas magsagutan nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office o PCO sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bet ang reporter na si Eden Santos. Auntie Claire, wag ka naman masyadong mamersonal, Auntie Claire. Nagtatanong lang naman si Eden Santos. Kaya lang, ang dating sa'yo ng mga tanong nitong si Eden Santos na isa sa mga kilala at magagaling na mamamahayag o reporter, masakit ang dating sa'yo. Kaya ba mo pinatatanggal at humihiling ka at nagpadala ka pa ng liham sa Net25? Huwag ganun. Maswerte nga kayo at mayroong ganyang klaseng reporter na napakagaling magtanong. Ngayon, kapag kayong tanong niya ay nasagot mo ng maayos, siguradong sasaluduhan ka ng amo mo. At siguradong matatahimik kaming mga kume-question sa'yo. Kaso, ikaw lagi ang nauungasan ni Eden Santos. Ikaw lagi ang nauungasan Ito po yung dahilan ng PCO mga kababayan idinahilan umano ng PCO sa liham ang anilay paglabag umano sa coverage protocol ni Santos nang lapitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac kamakailan. Lumapit lang po si Eden Santos. Siguro may bit-bit na mikropono, meron lang itatanong doon sa kay Junior nung habang nasa Tarlac nga ito. Ayon po sa PCO, paglabag di umano ito mga kababayan sa coverage protocol. Kumbaga nagbigay na siguro sila ng guidelines. So ito bawal kayong ganito, bawal itong ganyan, kasama siguro ito, no? Wala naman ito pinagkaiba sa isang ambush interview. Hindi ho ito mabigat na protocol para alisin o tanggalin si Eden Santos bilang Malacanang bet na reporter. Di ho ba? Napakaliit lang ho nito na dahilan mga kababayan. Sabihin mo, Auntie Claire, napipikon ka na talaga. Ganon lang. Dami mo pang rason. Coverage protocol mo mukha mo. Nainis ka na talaga kasi kahapon binanatan ka na naman ng sangkaterbang tanong, di ka nakasagot. Ngayon viral na naman sa social media at maraming beses na nag-viral itong mga sagutan yung dalawa. Ito pa, ayon sa ilang na talagang mamamahayag sa palasyo. Ayon, ulitin ko,
ayon sa ilang naitalagang mamamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan ang paglabag sa coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban kung siya ay pinag-iinitan ng mga opisyal. Yun. Ha? Baka naman pinag-iinitan si Eden Santos, kaya siya pinatatanggal, gustong tanggalin bilang Malacanang Bet reporter. Hindi daw mabigat itong ginawang paglabag ni Eden Santos. No, hindi siya mabigat na coverage protocol. Ayon po ito sa ilang mga mamamahayag na nakasaksi. Nakita si Eden na lumapit kay Marcos. Hindi naman ito mabigat yun. Siguro nangyayari na ito sa iba. Palagay ko lang, akin lang to mga kababayan. Parang hinanapan lang po yata ng buta si Eden Santos para alisin na talaga. Napalapit si Eden Santos kay The Junior. Coverage protocol yan. Alis ka. Ayun, nangyayari. Ilang beses nagtrending sa social media ang palitan ng tanong at sagot ni Santos at Palace Press Officer Claire Castro sa mga press briefing sa palasyo. Yes, nakita natin yan mga kababayan. Nag-viral ho yan at higit sa lahat, pinagtawanan natin dyan si Auntie Claire kasi binutata siya ng ilang beses nitong si Eden Santos. Napiko na yung ale. Nangya ito, isip-isip siguro niya. Nangya ito, talagang pinapahiya ako nito sa hindi ka na kinakailangan dyan. Tanggalin na kita. Magliham ako sa Net 25 para alisin ka. Ayun ang ginawa. Di nagliham na mga kababayan. Aasahan ho natin mga kababayan na itong si Eden Santos matatanggal ho talaga ito. Yan po sila magaling. Kapag tingin ho nila na kontra ho sa kanila, aalisin ka talaga. Isasarado pa yung istasyon mo kung kinakailangan. Katulad ng ginawa nila sa SMNI. Di ba? Napakawala lang hiya. Wala lang hiya. Ayan. Walang hiya. Umano ang Net 25 sa hirit ng PCO. Nako, eto na. Abangan natin mamaya ang magiging sagot ng PCO dito, mga PCO ng Net 25 dito, mga kababayan. Siguradong merong hirit itong dalawang radio announcer o itong magagaling po na nasa ganang mamamayan. Ay sigurado mamaya merong hirit yan mga kababayan. Matatandaan na pag-upo ng grupo ni Acting Press Secretary Jerry Ruiz ay pinagbawalan nilang matunton o tumuntong sa Malacanang ang Pangulo ng Malacanang Press Corp na si Chuna Yu. Nagpatupad din ng bagong accreditation policy ang PCO para sa mga mamamahayag na itatalaga ng mga media company sa Malacanang na pinalagan ng MPC. So, meron na di umanong ipapatupad mga kababayan na accreditation policy. Ayan. Kumbaga, parang guidelines po ito mga kababayan. Meron tayong policy. Ito ang mga palisiya natin. Hindi nyo dapat ito labagin. Dapat nyo itong sundin. Dahil pag hindi nyo ito sinunod, sibak kayo. Nabatid na ilang matataas o mataas na opisyal ng PCO ay may alitan at nagsusulutan sa pwesto. Ayun! So, meron palang mga sulutan dyan sa PCO, mga kababayan. No? Itong isa, kine-question lagi ng mga reporter, baka meron itong hangarin mga kababayan na maging sekretary. Baka hindi lang undersecretary, baka sekretary na talaga gusto nito. Ayaw niyang mapuna sa pamamagitan nitong mga reporter
tulad ni Edwin Santos, si Bakin si Edwin Santos. Ano sa palagay nyo? Atin man lang ito mga kababayan. Atin man lang yung mga spekulasyon. Ayan, ika nga. Di ba? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.